Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa mga banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal pa maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras na ito. Buhay nagmumula sa iyo sapagkat yung binibigay mo sa amin sa kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw na tumala po yung bapulat sa pandalangin ng aming gilgat, may malabangis sa Waldestrada, Almeida. Ayon po minamal na mga manggagaw, mga Panginoon, humingi kami kapatawaran sa kami supos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa Panginoon. Huwag mo naman tignamin na kung pagkasala ko dahil puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita. Sa mga mga minamal na bisita, mga Panginoon, pagpalain mo rin po sila, mga Panginoon. Ano mo kanilang pangalan, tugon mo sa mga kaparaan ng mga Panginoon. At lahat ay aming sama-samang sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, we come to cast out and the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo at kunin natin yung ating po mga Biblia, ang ating po mga kwaderno at pag-aralan natin ng salita ng Diyos. Kung pa po lahat sa kapaintulutan ng ating pong beloved preacher, ako bati sa magandang hapon sa lahat po ng ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Lahat ng hindi napapagod magpuri sa Diyos, pumalakpak ng malakas. Bagamat alas 3 na mga minamahal. Amen. Amen. At talagang totoo yan. Mayroon sa atin talagang hindi pa kumain mula pa kagabi. Kahapon mga minamahal. Pero sabi nga mga minamahal, more praising, more blessings. Para po natin ang ating wala Panginoon. Amen. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa beloved family ng ating pong beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Waldestrada Almeida. May iba, pareho rin po sa ating pong beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. At binabati ko rin po ng magandang hapon ating mga beloved workers, ating po mga beloved elders, magandang hapon po, ating mga beloved kapatiran. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating mga Biblia. Pakibasa ating first verse, ang ating opening text. Dito sa Kalatang Juan, ang kabanata ay 20, talata ay 24 hanggang 29. From the book of John, chapter 24, chapter 20, verses 24 up to 29. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata 20 at ang talata 20 hanggang ang talata 20 ang talata 24 hanggang 29 ito po sinasabi. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang apipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sa 29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating po na pamagatan ang ating pong pag-aaralan, Jesus
the true source of faith. Si Jesus, mga minamahal, ang totoong prime mover, kumbaga sa kuha na sangkalan, amen, source of faith, kumbaga sa pinagmumulan ng ating pong mga pananampalataya. Alam po ninyo, mga minamahal, maraming naniniwala, mga tao, Kristiyano man o hindi, na hanggang ngayon, mahirap supilin yung kanilang paniniwala na to see is to believe. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, marami pong talagang sa totoo lang, madaling maniwala o manampalataya kapag nakikita natin ang mga himala ng mahal na Panginoon. Amen? Napakadaling uminit sa paglilingkod. Tinan niyo yung mga mainit na Kristiyano, mga minamahal, talagang karamihan diyan pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pero ito'y bantayan po natin ang mensahe ng Diyos sa araw na ito. Bantayan po natin, mga minamahal, sapagkat dumarating ang panahon na ang Kristiyano o mga tao, mga minamahal, they become focused on miracles, on blessings, but they forget the miracle worker. Sila po, mga minamahal, nakatuon sa pagpapala. Kaya ka naglingkod, ang ilan, mga minamahal, dahil pagpalain ako ng Diyos. At kaya ako mainit ngayon dahil grabing pagpapala ko. Amen? At ayan po, mga minamahal, talagang ramdam na ramdam, mga minamahal, na kapag kuminsan, mga minamahal, ay papatutuin mo ang isang mahal na kapatid, sasabihin, ay, di ako pinagpala, wag muna. Bakit? Sapagat sa atin, ang definition natin pag sinabing miracles, mga minamahal, ito yung bulag na nakakita, patay na nabuhay, may sakit na gumaling, lumpo na nakalakad, utang na nabayaran, bankrupt na business na recover, masamang tao, binago na mahal na Panginoon. Yun! Kapag wala yun sa atin, ay, sasabihin natin, hindi miracles yan. Kaya nakita niyo, mga minamahal, kapag meron tayong ba nagawa, hindi tayo nakakita na lumpo na kalakad, malungkot tayo. Amen? Kasi ang itinitingnan natin, akala natin yun lang ang miracle. Amen? Bulag nakakita. Pero pag may bulag nakakita, grabe! Glory to God! Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ilang mga Kristiyano, mga minamahal, ang pagpapala ay yung patungkol sa pera. Pag pinagpala ka, dumami ang pera mo, kumita ka, amen. At lahat ng bagay na pinagkakakitaan, meron ka trabaho, meron ka negosyo, meron ka mga properties. Sa kanila, yan ang pagpapala. Malalaki ang magagandang bahay, kotse. Amen. Amen. Kaya nakita nyo kapag nagpatotoo, binago ang buhay, hindi ka masyadong masaya, palagpag ka lang. Pero kapag nakita mo, ay, 3 kotse niyang bago, praise the Lord. Ay, yung dumami ang bahay niya, dati mahirap buhay niya, ay, praise the Lord. Akala natin kasi yun lang ang blessing. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po, mga minamahal, kapag hindi natin makita yung mga nabanggit kong ilan, mga minamahal, nang hihina ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Sabi ko nga, ang ilan hindi na makapagpatotoo. Amen? Pero, kung wala ka man ng mga bagay na nabanggit ko, lahat po muna pumalakpak ng malakas. Pero meron ka namang araw-araw na buhay. Hindi ba yan pagpapala? Hindi ba yan himala? Amen? Ay, sa totoo lang, mga minamahal, kung wala ka man ng mga nabanggit ko, pero araw-araw malakas ka, amen, wala kang karamdaman, hindi ba yan pagpapala? Hindi ba yan himala ng Diyos? Amen? Wala ka man ng mga bagay na nabanggit ko, bahay, lupa, o kung ano man mga sasakyan, pero masasabing ang pamilya mo ay nagmamahalan, mapayapat, masaya ang iyong buhay. Hindi ba yan pagpapala? Hindi ba yan himala? Yung nalalanghap mong hangin libre. Sa ospital, may bayad yan bawat tangke kapag ikaw ay may karamdaman. Pero dahil sa kalakasan ng iyong buhay, mapagpapalma ng Panginoon, libre mo nalalanghap ang hangin. Hindi ba yan dapat ipagpasalamat sa mahal na Panginoon? Napakaraming dapat ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng lulutay-lutay kang pumalakpak kapag na-appreciate mo lahat ng meron ka. Sometimes, we see others' blessing. And dahil sa pagtitingin natin mga minamahal na mga pagpapala ng ibang mga nagpatutuo dito, wala ako niyan. Nakakalimutan natin na i-enjoy yung magpagpapalang meron tayo, mga minamahal. Bakit? Ang tinitignan natin yung pagpapala ng iba. Pero tandaan po natin mga minamahal, sinabihan ng mahal na Panginoon, ang ating si Tomas, mga minamahal. Sabi ng John 20:29, Tomas, thou believe because thou hast seen. Naniwala ka, nanampalataya ka, dahil nakita mo yung himala, nakita mo yung blessing, nakita mo yung mga pagpapala, mga miracles. But blessed are they that still believe, even they see not the miracles and the blessing. Mapapalad ang mga taong bagamat hindi nila makita yung mga pagpapala, miracles na sa tingin ng tao, yun ang mga miracles yan. But still, continuously believe in the Lord Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Si Abraham, nabasa na natin, napag-aaral na natin. 75 years old na siya nung siya po'y kinausap ng mahal na Panginoon. Sa iyong lahi, magmumula ang di mabilang, kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng buhangin sa karagatan. Amen? Sa buhanginan. Amen? Ganun daw kadami. Problema, 75 years old na si Abraham, ang kanyang asawa pa, baog pa. Amen? And take note bawat araw nung narinig yan ni Abraham, bawat araw umaasa siyang darating ang pangako ng Diyos. Pero ano nakikita niya mga minamahal araw-araw? Yung kanyang pagtanda. Take note, dumating si Isaac nung siya ay 100 years. 25 years, hindi siya napagod maniwala sa pangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bagamat ang nakikita niya, yung kanyang pagtanda, unti-unting panghina ng katawan, ang kanyang asawa, baog na, nagiging 90 anyos na, paano pa magkakaroon ng anak itong aking asawa? Amen? Baog pa, matanda na pa. Amen? Pero hindi bumitaw si Abraham sa pangako ng Diyos. Sa kanyang pananampalataya sa salita ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang source ng kanilang pananampalataya ay hindi doon sa mga pagpapalang nakikita, kundi si Jesus, ang Diyos, ang kanilang pinananampalatayanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tanong, brother, kami rin ganun din eh. Akala ko ba sinabi mo pag ako tapat, magpapalain ako. Amen? O talaga nagtatapat ka nga. Amen? Baka akala mo lang nagtatapat ka. Amen? Hindi natin mabula ang Diyos. Amen? Akala ko ba kapag ako maglilingkod, gagaling yung karamdaman ko? Bakit ngayon? Di pa gumagaling yung aking ubo? Ang dami nating tanong. Amen? What do you think Abraham and Sarah, ano bang sikreto nila? Bakit nila na-endure yung nakikita nilang trials pero hindi sila bumitaw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Totoo yun. Amen? Lahat na nakadama at nakaranas ng mga trials, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo niyan. Amen? Ating basahin, Aklat ng Roma, Kabanata 4, talata 18 hanggang 21. Amen. From the book of Romans, chapter 4, verses 18 up to 21. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 4, ang talata po 18 hanggang 21. Ganito po sinasabi, siya na sumasampalataya na nasa pag-asa, laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. At hindi humiina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na, gayon siya may mga 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Amen. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, right, ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi lumakas lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya
na niluwalhati ang Diyos. That's right. At lubos nanalig na ang Diyos na nangako at may kapangyarihang gumawa noon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Narinig niyo yung tatlong sikreto ni Abraham. Amen? Ang sabi diyan, mga minamahal, ang unang-una, ang sabi diyan, they endured the trials by ignoring the pains. Alam po niyo, mga minamahal, yung ikaw ay umaasa isang bagay na hindi dumarating, masakit kaya yun? Plus yung mga naririnig pa ng mga kaibigan mo, sabi ni Sarah nga, ay, yung aking pangako na sinasabi ng aking asawa, sa totoo lang, baog na ako, tapos matanda na ako, katawa-tawa. Pinagtatawanan sila, mga minamahal. Amen? Si Abraham, ugod-ugod na, 100 years na. Amen? Pero ang sabi dyan, mga minamahal, they endured by ignoring the pains. Ganon din dapat daw tayo, mga minamahal. Kapag tayo may trials, i-ignore mo yung sakit na nararamdaman mo. Yung pahiya, yung, di ba, sa totoo lang, hindi madali yan. Amen? Maring sabihin ng ilan, brother, kaya mo naman sinasabi yan, di naman ikaw ang nakakaramdam eh. Hindi naman ikaw ang may karamdaman, brother eh. Hindi naman ikaw ang may problema ng pamilya eh. Kaya ganyan ang sinasabi mo eh. Hindi naman ikaw ang lubog sa utang. Kaya ganyan ang sinasabi mo, hindi ikaw ang dumaranas ng dinaranas ko ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Basahin muna natin bago tayo magpatuloy. Unang Korinto, Kabanata 10, talata 13. Amen. Dito po sa unang Korinto, kapitulo po ay 10, ang versikulo po ay 13, ganito po ang pagkasabi, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao na tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos na napakabait. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat na nakaintindi ng talatang yan, sumigaw ng praise the Lord. Tingnan niyo, mga minamahal. Pag sabi mo, ay, hindi naman ikaw nakakaranas eh, ng dinaranas ko ngayon. Kaya nasasabi mo yan. Amen? Unang-unang sinabi ng talata, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. Ang sabi diyan, all the trials na mayroon tayo, pinagdaanan din yan ng mga naunang Kristiyano sa atin. Bumanggit ka ng trials na mayroon ka ngayon. At sabihin mo sa crowd, kung may magsabing, hindi ko pa yan nasubukan, saka mo sabihin, hindi mo kasi nararamdaman ang nararanasan ko eh. Pero ang sinasabi ng Biblia, lahat ng trials na mayroon tayo, pinagdaanan na yan ng mga Kristiyano, dinaanan na yan, hindi na yan bago. Amen? Kaya huwag mong ituon ang attention mo sa mga problema, mga pagsubok na meron ka, ang tignan mo kung paano ang ginawa nila para kanilang kamtin ang tulong na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano sila nakapagtagumpay? Amen. Noong panahon ng COVID-19, maraming namamatay. Amen? Nagka-COVID-19 din ang mga Kristiyano, pero binuhay ng mahal na Panginoon. Amen? Ang batang na COVID-19, naka-Jessica Suho pa yan. Ang ginagawa ng bata, anong ginagawa ng bata? Ang magkamatay may COVID-19, mga minamahal, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang masama, kapag ikaw ay nasa trials, ayaw mo magpuri, ayaw mong dumalo, ayaw mo magtapat, ayaw mo nang sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, ay hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Amen? Hindi mo hinahanap ang solusyon. Nakafocus ka lang sa problema. Naranasan na yan ng ibang tao ng ibang Kristiyano. Kung gusto mo makalaya dyan, hanapin mo kung paano ginawa nila para sila'y makalaya.
Lahat ng dumanas na mga pagsubok sa buhay at buhay pa rin hanggang ngayon, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. See? Paano nila nalampasan yan? Amen. Ibig sabihin, totoo salita ng Diyos. Ang kailangan mo lang, hanapin mo ang susi para makamtan mo ang pangako ng Diyos. Sabi ng talatang pangalawa, sabi diyan, God will not give you problems, trials, and temptations na higit sa iyong kakayanin. Amen. Amen. Hindi hihigit. Ibig sabihin, lahat ng merong trials ngayon, sabi naman na pa yun, ibigay mo itong matinding trial na to. Dahil ang anak kong pagbibigyan mo dyan, ayaan ko yan. Dahil matindi rin ang anak ko na yan. Grabe! Amen. Yung mga mabibigat ang mga trials ang meron, tandaan nyo yan. They are the generals ng mahal na Panginoon. At inaasahan ng mahal na Panginoon na magtatagumpay ka. Huwag ka lang bibitiw sa Kanya. Sapagkat God will not give you trials na hihigit pa sa kakayanan mo. Kung sasabihin mo sa akin, brother, grabe, itong aking pagsubok na ngayon, di ko na kaya. Hindi ka nakikinig sa Diyos. Amen? Whose report will you believe? Report ba ng mga tao? Report ba ng doktor? O report ng Diyos? Sabi naman ng Panginoon, hunain mo ang report ng mahal na Panginoon. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Apostol, tandaan nyo, kapag you decided to serve the Lord, expect mo yan, darating yan. Amen? Amen? Natutunan mo, sa Apostol Pablo mo ng mga minamahal, nung siya po yung mga nagpa-persecute ng mga Kristiyano, pinapatay ng mga Kristiyano, wala naman siyang problema eh. Amen? Dahil the world is with him. Kakampi, sanggandikit. Amen? Pero nung kinahabagan siya ng mahal na Panginoon, take note the word I use. Hindi ko sinabing nung nagdesisyon siyang maglingkod, kundi ang ginamit ko nung kinahabagan siya ng mahal na Panginoon, sapagkat ang paglilingkod ay hindi desisyon mo yan. Desisyon yan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen! Wala kang may pagmalaki sa Diyos. Nung siya kinahabagan ng mahal na Panginoon, sa kanyang paglalakad galing papunta Damasco, mga minamahal, nagpakita ng Panginoon, Pablo, bakit mo ko pinag-uusig? Saul, bakit mo pinag-uusig? Sino ka baga, mahal na Panginoon? Alam niyang Diyos na nag-uusap, pero hindi alam kung sino. Sabi ng mahal na Panginoon, ang tinig sa kanya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Amen? Mula noon, yung pinaglalaban ni Pablo, na sinasabi niyang ito ang tama, nagbagong bigla. Totoo pa lang sinasabi ng mga Kristiyano na aking inuusig. Si Jesus pala ang totoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung matalino kang Kristiyano, hindi ka maniniwala kung anong pinagsasabi nila. Kung anong pangungusap ng Diyos, yun ang sundin mo. Amen. At yan ang nangyari mga minamahal. Tandaan nyo, nung siya'y naging Kristiyano, sabi ng history, siya'y pinatay, beheaded, pinugutan ng ulo. Nung siya naglingkod, hinugutan. Pero nung gumagawa ng masama, okay lang. That is the kind of world that we have. So asahan mo na mayroon talaga, mayroon ka mga persecutions, may trials, may problems na darating sa'yo. Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, huwag kang bibitaw. Parati kang maglingkod. Sapagkat hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kakayanin. Lahat ng naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Hindi ka dapat lulutay-lutay kapag ikaw ay nagpupulit, may problema ka. Bakit? Problema lang yan. Kakayanin ko yan. Sabi ng Diyos ko, ang problemang yan, higit pa yung aking kakayahan. Siya yung aking kalakasan. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! And sabi nga ni mga minamahal, the third point, mga minamahal, ang sabi diyan, God Himself has the key to way out. Bakit ang sabi ng mga minamahal? Sabi niyan, but with the temptations also, make a way to escape that He may be able to bear it. Siya rin ang gagawa ng paraan para yung problema mo, masolve. Tingnan nyo gaano kabait ang Diyos.
Amen? Na dumating ka sa bagay na talagang hindi ko kaya to. Amen? Pero sabi ng talata, hindi ka unang-una, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, endure mo lang yung pain. Huwag kang bibitaw lang. Sige lang. Sige lang. Pagtawanan ka ng mga tao, okay lang. Mapahiya ka, okay lang. Praise the Lord. Bakit napapahiya naman ako dati? Di ba? Ay, naku, mamaliitin ka ng mga tao. Bakit? Ano pa may pagmamalay ko? Dati naman, wala naman ako. Di ba? Sometimes, ayaw nating bitawan. Kapag pinagpala na tayo, nakakalimutan natin yung buhay natin dati. Amen? Ang sa amin ng talata, mga minamahal, kapag tayo pinagpala ng Diyos, i-increase mo yung pagpupuri mo. I-increase mo yung paglilingkod mo, yung pananampalataya mo. Huwag yung status ng high-minded ka na, lumataas ang pride mo. Hindi pwedeng ganon. Nananatili ka, dapat grounded. Ang isang Kristiyanong pinagpala na mahal na Panginoon. Nakikita niyo mga minamahal, may mga pinagpala. Ang dami mga masasabi natin, sometimes, mga siraulo na mga yan. Pero tingnan nyo, sila pa rin. Praise the Lord. Amen? Sabi nung mga preacher minsan, huwag niyong akong galitin. Huwag niyo akong sagarin. Dahil kapag nagkulang ang mga yan, mga pananampalataya, mga yan, babalik sa pagka-MPA ang mga yan, papatayin kayo. Balik sa masamang tao mga yan, pag nanakawan kayo, huhuldapin kayo. Gusto nyo ba yon? Pero ang mga taong pinagpala ng Diyos, bagamat they have that potential to be bad again, ayaw nilang bitawan ang pag-asang ibinigay sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Nananatiling mapagpakumbaba. Kaya naman pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alamin natin mga minamahal, sabi niya, God Himself will give the key to way out. Alamin natin na anumang mga problema, matatapos din yan. Take note, pakatandaan niyo ito mga minamahal. Walang problema na hindi matatapos. Sinubukan ko na ito minsan mga minamahal. Dahil wala na akong magawa, umupo na lang ako. Ano mang gawin mo, magtatambling ka, hindi mo naman masolve ang problema eh. Amen? Amen? Pero sabi na, matatapos din yan. Oh, buhay pa rin kami hanggang ngayon. Natapos ang problema. Yung utang kong 50,000, wala akong mabayad. Nabayaran yung utang. Yun, yung karamdaman ko walang pag-asa, sabi pag ako mag-abroad, hindi pwede mag-abroad. Ngayon, pabalik-balik ako ng abroad. Bakit? Tinatapos ng Diyos ang mga problemang meron tayo. Anong sikreto? Just trust the Lord. Magtiwala ka lang sa Diyos. Huwag mong pababayaan ang puri na yan. Huwag bababa ang puri na yan. Tuloy-tuloy yan. May pagpapala o wala. Amen? Dahil yung pagpapala mo, nakikita lang ng mata. Hindi mo nakikita na yung magandang malakas ka pa, buhay ka pa, lahat yan. Pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito, sabi ng Mateo, Kabanata 6, talata 34. Amen. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo sa Kabanata 6, talata 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Amen. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Amen. Sabi dito kasi, kung babasahin nyo, prior that, ang mga tao, aburido sila sa anong gagawin na bukas. Problemado, worried. Anong kakainin ko? Anong susutin ko? Anong hanap buhay ko? Pampakain ko saan? Pagkakaroon ng mga anak ko. Daming problema. Amen? Lalo kapag nakarinig ng chismis yan at hindi totoo, ay talagang gagawin niya lahat para patunayan niya na siya ay walang kasalanan. Pero sabi ng talata, let your problem solve itself. Let your worries solve itself. Itiwala mo lahat sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Let this be a reminder. Matthew chapter 6 verse 34. Huwag mong problemahin kung ano mangyayari sa iyo sa araw ng bukas. Dahil lahat yan nakaprograma sa mahal na Panginoon.
Subukan mong pagtiwalaan. Brother, mapapahiya ako. Brother, makukulong ako. Brother, natatakot ako. Baka mamatay ang aking mahal sa buhay. Brother, baka kung anong mangyari sa akin, baka mabalik. Bakit? Bakit ikaw ba'y magrarattle na ganyan? May magagawa ka? Wala kang magagawa. Tanging Diyos sa may magagawa. Kaya kapag may problema ka, huwag kang magrattle. Tuhurin mo yan. Kunin mo sa pagluhod. Manalangin ka sa Diyos. Magpuri ka sa mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nakikita mo, nangising-ising na yung kapatid mo, anak mo, mahal mo sa buhay. Dahil mahal na mahal mo, siyempre natatakot ka. Ang gawin mo, ayun, walang mangyayari dyan. Ang gawin mo, lumuhod ka at manalangin at magpuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahalan, sabi niya, ay kailangan mo lang endure the pain. Second, anong ginawa ni Abraham? At sana para sila mga minamahalay ay makawala. Sabi ng talata sa verse 20, sabi niyan, they endured trials when they increased their faith by glorifying and worshiping God. Habang nasa trials sina Abraham at saka Sarah, mga minamahal, hindi sila nagmukmuk sa bahay. Verse 20, balikan ko yung talatang yan, mga minamahal. Baka sabihin ninyo hindi ito yung sabi. Roma 4, talata 20. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, amen, ay hindi nag-aalinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya. Kung hindi, lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw pala ay nasa trials, mga minamahal, hindi advisable manahimik ka sa bahay mo, magmukmuk ka sa sulok ng iyong dingding, walang mangyayari sa iyo. Ang sinasabi ng talata, kung ikaw ay nasa trials, namdam mong nalulupaypay ka, the more na dapat dumalo ka sa banal na gawain. Bakit? Pagdating sa banal na gawain, mga minamahal, nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Take note, sabi ng talata, for hearing the word of God, this is the source of faith. Tutubong pa rin ang palataya mo. Pag nakakinig ka, maski na si brother na Joben na narinig mo parati, nakakabaril, huwag mong tignan si brother Joben. Huwag mong tignan ang Belabado or the preacher, huwag mong tignan malapastor, huwag mong tignan ang mga elder. Ang tignan mo yung salitang dinadala nila. Kasi sabi doon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi ni Brother Joben, hindi na kung sino man. Hear the word of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nalulupaypay ka, mga minamahal, lalakas ka, magagalak ka, hindi man biglaan, nabilangkod ka dito, tapos biglang pagdating mo, tawa ka ng tawa. Hindi ganon. Gagaan unti-unti ang pakiramdam ng iyong gamat may problema ka. Dumating ka dito, napakabigat ng iyong dibdib sa grabing sakit na nararamdaman. Caused by your pride or whatever it is. Ang sabi ng talata, kapag narinig mo ang pangungusap ng Diyos, unti-unting mababago yan. Gagaan ang iyong pakiramdam. As you practice continually, hindi lang yan 1, 2, 3. Amen? Tuloy-tuloy. Hindi ka dapat tumitigil. Dahil as long as you come to worship the Lord, the more na lumalago ang iyong pananampalataya. Mahina kang dumating dito, ayos lang. Amen? Normal yun. Kaya nga ako dumadalaw eh. Dahil kailangan mo ng lakas. Pag malakas ka na, hindi ka nadadalaw. Pero bakit ikaw nandito? Dahil kailangan mo ng gabay at kalinga, kalakasan galing sa mahal na Panginoon. Huwag mag-isip ang sino man na dumalo na malakas ako, kaya nandito ako. No. Walang sino mang malakas. Amen? Isipin mo, kaya ka bawat dumadalo, dahil gusto mong panghawakan ng pananampalatayang meron ka. Gusto mong hindi mawala sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Gusto mong laging nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Kaya kapag kumikilos sa banal na presensya, hindi ka natutulog. You have all the time to sleep. Madalang na magkita-kita tayo at pag-aralan, pag-usapan ang salita ng mahal na Panginoon.
Kapag tinulugan mo kapatid, anong mangyayari sa'yo? Pumunta ka ditong lulugo-lugo, uuwi ka lulugo-lugo. Kapag ikaw ay nagka-problema, saka mo sisisihin ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, if it is time to worship the Lord, worship the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Third, mga minamahal, sabi diyan, they knew, sabi ng verse 21, alam nila, they know that their God who promised is able to do His promise. Ito ang problema. Pag hindi mo pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Nabasa mo sa Biblia, lahat na naniniwala ng salita ng Diyos, Biblia ay salita ng mahal na Panginoon. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ako ang iyong Diyos na nagpapagaling sa iyo. May karamdaman ka? Baka hindi. Amen. Sabi ng Biblia, kapag ikaw ay may pangangailangan, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Magpapakita sa iyo ng mga himala. Sinong tinatawag mo kapag may utang ka? Si Bombay, si TSPI. Madalang kang tumawag sa Diyos. Sabi naman na Panginoon, huwag kang tumawag sa TSPI, tawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Sabi ng mahal na Panginoon. Parapahan po natin ang ating mahal. Kapag napalpak ka kay Bombay, napalpak ka kay doktor, napalpak ka kung sino pinatinawagan mo, sisisihin mo ang Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, if you believe that the God that you serve is able to perform His promises, hindi ka dapat matatakot at magdadalawang isip sa Kanyang salita. Panghawakan mo yan, mamatay, mabuhay. Alam ko, hindi ako papayagang mapahamak ng aking Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, kapag ikaw ay nagtiwala ka sa Kanya at nabuhay ka, ibig sabihin, nandun ang pagpapala ng Diyos. Pag namatay ka, still, pagpapulpay, nasa langit ka. Hindi mo binitawan ang pangako ng iyong Diyos. Yun daw ang ginawa ni Abraham at ni Sarah. Bagamat 25 years, wala sila nakikita kundi puro mga trials. Hindi sila bumitaw sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw, kapatid, sa oras na ito, medyo may mga katanungan sa iyong pag-iisip, sa iyong puso. Ang sabi lang, mensahe sa atin, itong tatlo ito, huwag na huwag kang bibitaw. Amen? Bakit kasi meron pa yung mga trials na yan, brother? Di ba? Pwede namang wala na yan. Palagpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ating munang basahin, Aklat ng Santiago. Ang kabanata ay 1, talata ay 2 hanggang 4. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Santiago, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 2 hanggang 4. Ito po sinasabi, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis sa 4 at inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo mga minamahal. Lahat makinig kayo sa akin mga minamahal. Tingnan niyo mabuti mga salita ng mahal na Panginoon. Sa James chapter 1 verse 2 to 4. Sabi diyan, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations or problems or whatever meron ka, trials na meron ka. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, and that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Ang unang-unang sinabi dito, kapag ikaw ay mayroong pagsubok sa buhay, huwag ka daw malugmok, huwag ka daw malungkot. Count it all joy. May nagsabi sa akin, talagang kabaw ba? Sabi niya, ay kapag nandan ng trials mo,
Matuwa ka. Dahil siguradong kapag nalampas mo yan, susunod yan, pagpapalang sigurado yan. Palamaan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, sa totoo lang. Sino ditong dumating na ang dala-dala niya isang madrigal na pera? Wala naman. Lahat tayo, lugmok sa hirap, karamdaman, mamamatay na, magpapakamatay na dahil sa problema. Amen. But when we endured, nagkaroon tayo ng pananampalataya, tinulungan tayo malabay. No, tingnan niyo yung buhay natin ngayon, mga minamahal. We can stand and testify the testimonies of Jesus. Masasabi natin, ang Diyos natin ay buhay. Palabahan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. Minsan, mga minamahal, sometimes may dumarating sa ating buhay. Kinakailangan tanggalin ng Diyos yung mga pagpapalang meron tayo. Totoo yun. Lahat na tumanggap ng pagpapala sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Glory to God. Lahat naman tayo pinagpala ng Diyos. Amen. Walang taong hindi pinagpapala ng mahal na Panginoon. But, there are times na pinapayagan ng Diyos na mawala yung pagpapala na meron tayo. Babawin ba? Amen. Bakit kaya? Alam po niyo mga minamahal, mayroong mga Kristiyano na kaya masaya sa paglilingkod, mainit na naglilingkod, dahil pinagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo yun. Kapag pinagpala, mainit yan. Pero kapag nasa problema, hindi talaga yan magagawang maglingkod ng todo sa mahal na Panginoon. And that is reality. Sabihin man natin, hindi totoo yan, hindi ako maniwala. Dahil normal yun sa tao. Amen? Pero take note mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay pinagpapala, amen! Pero dapat daw, ang sabi niyan, kapag pinagpala ka, pakatandaan mo na mayroong Diyos na nagpala. Amen. Amen. Ang kaso, kung minsan, masyado na tayong natutuwa doon sa pagpapala. At hindi na natin pinapansin yung Diyos na nagpala. Kaya kapag nawala yung pagpapala, pero nandun pa rin yung mapagpalang Diyos, hindi na tayo masaya. Bakit? Ang source ng ating kagalakan, ang source ng ating pananampalataya, ang ating kasiglahan, ang ating lakas, ay hindi na ang Diyos na nagpapala, kundi yung pagpapala na dumarating sa atin. Amen? Bantayan natin yan sa puso natin, mga minamahal. Dapat ang pasalamatan mo at maging anumang kalakasan meron ka, hindi dahil sa pagpapalang natatanggap, kundi sa Diyos na nagpapala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nalulungkot, mga minamahal, hello! Pagpapala lang ang nawala, nandiyan pa rin sa iyo ang Diyos na nagpapala. Amen! Hanggat nandyan yan sa'yo, anytime, pwedeng bumalik yan. Dahil sa Diyos galing lahat ng meron tayo. Amen? Amen? Kaya nga sometimes sinasabi natin, the source of my joy is Jesus. The source of my strength is Jesus. Pero pag wala na yung pagpapala, lungkot ka na. Akala ko ba si Jesus ang dahilan kung bakit ka malakas, masaya? Hindi ba nasa iyo pang mahal na Panginoon? Bakit ka nalulungkot? Ba't ka nalulupaypay pag wala na yung pagpapala? Because hindi natin namamalayan, natuon na tayo sa pagpapala, hindi na doon sa Diyos na mapagpala. Let Jesus be the source of our faith. Gawin natin ang mahal na Panginoon, sa Kanya nang gagaling ang ating kalakasan. Tandaan niyo mga minamahal, si Abraham. Amen? Nung siya po mga minamahal, ay hiningian. Tandaan nyo, kapag ang hiningi kasi ng mahal na Panginoon sometimes, yung tungkol sa kabuhayan, pagpapala na, naku, sigurado yan. Yung in-enjoy mo na, tapos kinuha ng mahal na Panginoon, kaya ginawa ng mahal na Panginoon dahil nakikita niya na yung puso mo nadadivert na dun sa pagpapala na yan. Gusto niyang patunayan na hindi totoo yan. Ang talagang kinagagalak ng anak ko ay hindi yung pagpapala, kundi ako na nagpala sa kanya. Sasabihin ni Satanas, uwe! Amen? O sige, hayaan mo, sige. Ay, ginalaw. Si Job, mga minamahal. Ganun ginanon ni Satanas. Tinaman ako, mainit.
Pinagpala mo kasi. Hindi dahil sa pagpapala kaya siya mainit, kundi ako. Sige, galawin mo. Tinanggal ang kanyang kayamanan, namatay ang kanyang mga anak, lahat ng ari-arian niya nawala, maging sa kanyang katawan. Nagkaroon mula sa karamdaman, sakit sugat, mula ulo hanggang paa. Sabi ng mahal na Panginoon, pinapayagan kita, Satanas, galawin mo ang kanyang kayamanan, mahal sa buhay, maging sa kanyang health, galawin mo. Pero, huwag na huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Grabe magmahal ang Diyos. Amen. Kaya mas kailangan gawin na Satanas, mga minamahal, mas kailangan gusto niyang patayin, hindi niya magawa. Bakit? Sasabihin naman ng Panginoon, sige, kunin mo lahat yan. Pero, huwag na huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Brother, umuubo ka pa hanggang ngayon? Pinayagan kasi naman na Panginoon masubok ang pananampalataya mo. Pero pinagbilinan ka ng Diyos. Satanas, hayaan mong umubo ng umubo yan. Pero huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Ganyan tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Si Abraham, nung siya po minamahal ay pinangakuan, inindiyo niya ang kanyang mahal na anak, kaisa-isa, manggagaling ang lahat ng lahi. Sa kanyang lahi, manggagaling ang lahat ng tao, ng dani. Yun ang pinaka-importanting pagpapala ni Abraham that time. Amen? Pero sabi ng mahal na Panginoon, sige nga, gusto ko makita kung totoong kapag nagpapasalamat si Abraham ay dahil akong pinapasalamatan niya at hindi na yung pagpapalang natanggap niya sa akin. Abraham, mag-alay ka sa akin. Ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Amen? Nung tingnan niyo sa tutulong mo, minamahal, kung tayo pinagsabihan niyan, akala ko ba may pangako ka? Akala ko promise mo yan. Pinramis mo pa nga eh. Tapos ngayon kukunin mo rin lang pala. Amen? Maaaring masabihan natin ang mahal na Panginoon. Pero sabi ng talata, si Abraham, sa totoo lang, inisip niya, wala naman ako na dati. Yung anak na meron ako galing sa Diyos yan. Dahil posible ako magkanak, matanda na ako, baog yung misis ko, matanda na rin. Pero dumating yan dahil pangako ng Diyos. So hindi niya pinagkait, sabi niya, kung sakaling mamatay man itong anak ko na ito, dahil yali ko sa kanya, kayang-kaya niya magbigay ng napakarami pang anak. Dahil siya ay Diyos na nagpapala. Amen? Amen! Anong ginawa niya, mga minamahal? Buong puso niyang binigay sa mga Panginoon. Nung nakita na ng Diyos ang puso ni Abraham, na hindi siya nagpapasalamat dahil sa pagpapalang meron siya, kundi dahil sa Diyos na nagmamahal sa kanya. Ang sabi kaagad ng Diyos sa kanya, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Nalalaman ko na ngayon na ikaw ay natatakot sa akin at mahal na mahal mo ko. Nandyan, may tupa, kunin mo. Biglang nadawag yung tupa at yun ang ialay mo sa akin. See? Ang gusto ng Diyos na makita, hindi tayo nafo-focus sa pagpapala. Ang gusto niya, parati tayong nafo-focus sa Diyos na mapagpala. Amen? Kapag ginawa mo yan, kapatid, at binabantayan parati yan, ibig sabihin, unang-una, pag nawala yung pagpapala, hindi ka malulungkot. Bakit? Wala naman talaga dati. Ni halo-halo nga, di kami pagbigyan eh. Kung mawala yan, di sige. Ba't walang halo-halo, nabuhay pa rin kami. Amen? So, okay lang. Wala maawa. Pero kapag ginagawa mo yan, mga minamahal, ibig sabihin, nakikita ng Diyos na ang pinagpapasalamat mo ay hindi yung pagpapala, kundi ang Diyos na mapagpala na meron ka. Kaya nababanggit natin kapag nagpapatuto tayo, nagpapasalamat ako sa Diyos hanggang sa mga oras nito, kinakahabagan ako ng Diyos, ginagamit pa rin ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Bakit? Ang ating ipinagpapasalamat, hindi ang pagpapala, kundi tayo'y ginamit, kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alam po niyo mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ay talagang ginalaw yan. Yung mapapapala meron tayo. Take note, comes the great blessing. Darating ang grabing pagpapala, mga minamahal. Sapagat, sabi nga dyan, mga minamahal, kung titignan nyo,
ginalaw nila magrabing pagpapala ng mga Christians, mga powerful Christians. And then that, dumating yung grabing si Job, grabe, dumating yung mga magagandang anak niya. Tapos yung kanyang mga bakahan, lahat ng ariyan niya, nagdobli-dobli pa. Amen? At talagang nagkaroon siya ng mas ganda, masaya. Pagkatapos niya nagpagtagumpayan, yung hindi siya bumitaw, hindi siya nawala. Bagamat may trials, tuloy-tuloy pa rin na kumapit sa Diyos. Alam niya, bagamat mawala na yan, mayroon naman akong Diyos. Kapag gano'n ang ugali ng Kristiyano daw, Jesus is the source of our strength. Ang sabi ng Biblia, prepare for your blessings. Dahil pangako yan ng mahal na Panginoon. God will not bless you if you are not ready to use it. Kung hindi ka handang gamitin ang pagpapalang meron ka, ikakawala mo yan. Tandaan niyo yan mga minamahal. And it is not so-called blessing kapag ikakawala mo sa mahal na Panginoon. Pero kapag ang pagpapalang binigay sa iyo, natuto kang hindi mo iniiwanan ng meron kang pagpapalang, importante Diyos na nasa iyo, ang tuloy-tuloy na hindi tumutigil na ikaw ay pagpalain, maniwala ka sa akin, ang mahal na Panginoon ang magtutuloy-tuloy na pagpapalain ka. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. May mga bumibigay na mga Kristiyano. Amen? That's why kung maniwala ka, tayo unti-unti mga minamahal, darating gantimpala. Pero ang mga Kristiyano, bumibigay. Nawawala. Amen? Ang ilan nga talagang ayaw ng dumalo. Amen? Ang kanilang alibay, siyempre, mag-ano na lang, online. Webcast na lang. Amen. Malapit naman ang bahay, nalalakad. Amen. O kaya pwedeng puntahan. Kasi unti-unti na. Kaya nga, huwag mong kalimutan, sabi ng mga pastor, ang pagtitipon ng mga banal. Hindi niya sinabing, sige mag-online na kayo. Ang online ginawa para doon sa mga kapatid natin na malalayo. Lalo yung mga walang gawain. Doon, online, kasi marich ang lahat sila makapakinig. Pero kung nandito ka, huwag ka naman para ka nasa abroad naman. Amen? Dinadaya mo na ang sarili mo niyan, mga minamahal. Ang sinabi niyan, do not surrender. Our best is yet to come. Not during our yesterdays. Paparating pa yung mga pangako na mahal na Panginoon. Ang kailangan lang, huwag lang tayong susurrender. Huling talata, Ephesians chapter 6, verse 13. Beloved instrumentalist, please. Ephesians chapter 6, verse 13. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi sa English? Ang sabi sa English, mga minamahal, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Magkumpleto ko daw. Pakainit ka. Natin mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Huwag kang papayag, uwi ka, di man lang pumatag mo yung luha sa mata, pasalamat mo ba? Amen? Huwag kang hayahay. Huwag kang magpakampante. Amen? Bakit kailangan ka, you have to work for your own salvation. Para tayo sa ganoon, ikaw ay makatagal sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga dangers of this life. And having done all, kapag nagawa mo na itong mga ito, at buhay ka pa rin. Kapag nagawa mo itong paglilingkod na ito, at patuloy ka pa rin nakatayo sa harapan ng mahal na Panginoon dahil pinanghawakan ka niya, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, to stand. Huwag kang manatiling nalulugmok. Pag ikaw ay nakalayat at lumampas na ang problema mo, tumayo kang muli, ibalik mo ang dati mong ginagawa. Amen? Amen.
okay lang mapagod. Okay lang yan. Normal yan. Okay lang manhina. Pero huwag kang titigil. Tuloy-tuloy dapat ang gawin mong paglilingkod. Dahil normal yan, darating sa atin yan. Mapapagod ka, manghihina ka. Normal yun. Amen? Sabi nga ng panalangin ng mahal na Panginoon, hindi ko dinadalangin na sila'y alisin mo sa mga tukso. Ang idinadalangin ko, mahal na Panginoon, bigyan sila ng kalakasan sa gitna ng mga tukso. Amen! Ibig sabihin, daranas tayo ng tukso, problema. Normal yun. Pero ang dinadalangin ng mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng kalakasan. Huwag kang bibitaw. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head. Minsan pa mo minamahal. Make this as your prayer. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held by your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing. I love you, boss. You have led me through the fire, and all is done. You were close like no other. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing. Mga minamahal, minsan may nakausap akong Kristiyano. Sabi niya, brother, naglilingkod naman ako, bakit kinuha ng Diyos ang pagpapalang meron ako? Hindi naman ako tumitigil dumalo. Pero bakit kinuha pa rin ng Diyos ang pagpapalang meron ako? Sabi ko lang sa kanya, kapatid, ma-question mo ba ang Diyos? Kaya mo bang tanungin yan sa harap ng Diyos? Hindi natin pwedeng pasinungalingan. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Diyos. For every trials na meron tayo, there is something good for us. Merong isang mabuting bagay na mangyayari sa inihanda ng Diyos. Hindi ginawa ng Diyos para pahirapan ka.
Hindi yung ginawa ng Diyos para parusahan ka. Gusto ng Diyos manatili kang naglilingkod sa Kanya. Gusto ng Diyos, pipiliin mo siya, hindi ang kayamanan. Minsan pa natin gawin ito, mga minamahal. I love your voice, Father. Thank you for helping us. I know you as the Father. I know you. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Bisan pa mabinamahal ni hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. For every breath, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Heavenly Father, salamat po sa iyong mga salita. Patuloy mo kaming tinuturuan. Ipakita mas mahalaga ka kaysa lahat ng bagay. Salamat sa kalakasan sa gitna ng mga problema, mga pagsubok sa buhay. Alam namin pagkatapos nito'y pagpapalang inihanda mo bawat isa. Sa pandalangin na aming ginagalap minamalabang sa Estrada Almeida ay mga minamalamang gagaw. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Sa ganang amin, wala po kami magagawa. Ikaw lang ang aming pinagkakatiwalaan. Ikaw lang ang saldigan ng aming mga kalakasan. Huwag mo kaming pababayaan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon sa oras nito. Huwag niyong hayaan umuwi kayo na di niyo natatanggap ang Diyos. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. God is able. Sa lahat ng kanyang pangako, may kakayahan siyang gawin lahat ito sapagkat walang mahirap sa Diyos. Pangalaway, pagsisisi. Kailangan magsisi. Lahat tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan, sabi ng Biblia. Ngunit ang Diyos ay nagpapatawad na Diyos. Every time we ask forgiveness, God is a forgiving God. Third, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Pag nagpabautismo ka, kapatid, sabi ng talata Acts 38, your sins will be forgiven and you receive the power of the Holy Ghost. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Selyo ng ating kaligtasan, kalakasan sa gitna ng mga problema.
baka nasain yan parati ng mga anak ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, mainsan ka naroon man, ikaw na nanonood sa iyong telebisyon o anumang electronic gadget meron ka, ipatong mo yung kamay sa iyong TV screen, tas mo yung kaliwang kamay, at sumunod ka sa panalangin. Yun nandito sa crowd, itas niyo yung mga kamay, pikit yung mga mata, huwag kayong tumingin kanino man, huwag kayong patisturbo. This is the talk, conversation between you and our God. Sabihin mo, mahal na Panginoong ng Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw nito. Ako'y makasalanan. Mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras ito, umigang patawran sa lahat ng aking pagkakasala. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan sa aklatang buhay, 10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot na nalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Kami na lamang po minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamal sa natin yung mga anak, tumugon sa iyong panawagan, malapay noon. Ano man kanilang pangangailangan sa oras na ito, walang imposible sa iyo, malapay noon. Walang distansya makahadlang, abutin ang kanilang mga pangangailangan. Walang bagay na mahirap sa iyo, malapay noon. Sa oras na ito, panalangin ng aming ginagamit ng Malabang Cristo Estrada Almeida, ay mga minaman ng mga gagawa. Dinadalangin namin sa iyo, malapay noon. Pagalingin mo ang aming kapatid, tugunin mo kanilang mga panalangin. At nawanan dito, natuloy ka ng paglilingkod, malapay ng gawin mo sa tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan, mga panalangin, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. At tayo po mga minamahal ay mag-angkin ng pananampalataya. Tanggapin natin ito mga minamahal. At pananampalataya natin na ang lahat ng panalangin natin ay ating matatanggap na. Ngayon mismo, hindi darating mamaya, kundi ngayon. Sapagkat ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng bagay na yan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamal ng Jesus. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palasin na tanggawan ng kaaway sa oras na ito sa pandalangin, na magkigal may nabang sa Will Estrada, Almeida, ang pumaminaman ng mga gagaw. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, monkeypox, lahat ng uri ng karamdaman, high blood, stroke. We commit to cast out in the mighty Jesus. Cast out in Jesus' name. Mga basang pag-uugali, panlulupaypay, mga pag-ababay sa iglesia, I commit to cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo at the top of our voices at the shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kinina po natin mga minamahal. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. At yan na po natapos sa ating pong salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong Holy Supper. Narito po ating mga kapatid. Amen. Brother Alvin, praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved brother Jobin Ferrer. Habang ipinamimigay po mga minamahal ang katas ng ubas, awitan po ang ating pinakamamahal na Jesus. Ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapagkikuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanya isinaisip ko ang dakilang pag-ibig mo na padalat ikaw ay Diyos. Pinili mo maging tao, walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao,
banal mong dugo. Nilipat, hinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Hinako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Malaya, nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi mabilang ang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibat, hinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Hinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibat, hinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Hinako mo lahat ng dosa na dapat ay para sa akin sana. Puhin po ang ating mabitang kamamahal na Pengsus. Kung meron na po ang lahat ng tinapay at ng katas ng ubas, tayo na po ay magsimula, mga minamahal. Ang banal na hapunan, ito po ay isinasagawa bilang pag-alaala po sa kabutihan, sa kadakilaan ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa bawat isa sa atin. Sinasabi na aklat ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ang ating pinakamamahal na Pengsus, dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, iniwanan ang kanyang trono, mga minamahal. Iniwanan ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad po niya ito, mga minamahal. Kanyang hinubad, siya'y nagkatawang tao dahil nga po sa pagmamahal sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos na napakabait, hindi inisip, mga minamahal, yung mga sakit, yung mga latay, yung mga pag-aalimura, yung mga panglalait, hindi inalintanan ng ating dakilang Diyos dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Maging yung napakabigat na krus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, hinang-hina, mahinang-mahina, yung napakabigat na krus na dapat sana ay tayo po, mga minamahal. Inako ng ating dakilang Diyos lahat ng ating mga kasalanan. Kahit nanghihina ang ating dakilang Diyos, sugatan ang buong katawan. Dinala pa rin yung krus papunta doon, mga minamahal, sa krus ng Kalbaryo. Ang mga nanguusig sa kanya, mga minamahal, hindi nagtanim ng galit
unang sama ng loob ang ating dakilang Diyos. Bagkus, mas lalo po tayong inibig ng ating dakilang Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa unang Korinto 11, mga minamahal. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro at inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa 28, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Bago po tayo sumalo, mga minamahal, sa banal na hapunan, siya sa atin daw po natin yung ating sarili, mga minamahal. Makipag-usap tayo sa ating dakilang Diyos. Humingi po tayo ng tawad, magsisi po tayo sa mga oras na ito. Kung meron man tayong kagalit, mga minamahal, sa mga oras na ito, nagawaan natin ng hindi maganda, nagtanim ng sama ng loob, mga minamahal. Lapitan natin ang taong ito, mga minamahal. Lapitan po natin siya. Humingi tayo ng tawad. At kapag nilapitan tayo, may humingi ng tawad. Ang sabi ng mahal na Panginoon, magpatawaran po tayo sa isa't isa. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, mga minamahal, hindi rin po tayo patatawarin ng ating Ama sa langit. Mag-ibigan po tayo, mga minamahal. Sa ating po mga minamahal, mga baguhan, kung meron po tayong mga bisita, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na pagkatapos po ng gawain ay kayo magpabautismo, hindi pa po kayo pwedeng sumalo. Subalit kung nakapagdesisyon na po tayo, mga minamahal, na magpabautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamalapay si Kristo, pwede na po tayong sumalo, mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po isama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo humingi ng habag sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng mga Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang lalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami po isama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, Panginoon, nagsisisi sa lahat po ng aming nagawang kalikuan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili, mahabag ka po sa amin, Panginoon. Kabagan mo po ang bawat isa. Linisin mo po kami, hugasan na yung banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sumalo sa banal na hapunan. Sa paggalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hawakan po natin, mga minamahal, ang tinapay. Dito po sa aklat po ng unang Korinto sa kabanata ay 11. Sa talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay po natin kainin, mga minamahal. Hallelujah. Hawakan po natin ang saro ng katas ng ubas. At dito po sa 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. We are healed. Marami pong salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yung kami yung pinili, hinawag, Panginoon. Isang malaking pagpapala na po, Panginoon.
na hindi kayang tumbasan na anumang bagay na sa mundo. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are healed by His wounds. 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 We are healed. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Sabay-sabay po nating palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord!